Sayang ang pag-stay namin sa lugar na to, Panginoon, na hindi ka kikilos, Panginoon, sa bawat isa, O God. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kung ano man ang aming mga dalahin sa pagpasok namin sa lugar na to, Panginoon, sa pag-alis namin, Panginoon, ay inalis mo na rin to sa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa gagamitin mo, Panginoon, upang maghayag ng salita mo, Panginoon, sa oras sa to, O God. Lord, salamat. Maging sa buong mundo, Panginoon, patuloy namin nilalapit sa iyo, Panginoon, na Lord, kumilos po kayo sa bawat gawain, Panginoon. Kumilos kayo, Panginoon. Gamitin mo ang mga taong maghayag ng salita mo, Panginoon, upang lahat ng mundo, Panginoon, Lord, makarinig, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Dahil yun naman, Panginoon, ang nakasulat, Panginoon. Yun, Panginoon, kung paano namin tatanggapin ang iyong salita, Panginoon. God, salamat muli sa aming pag-aawitan, Panginoon. Kumilos po kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Handa na ba tayo? Sige nga, bago tayo dumako sa ating pag-aawitan, ikutan po muna natin yung bawat isa kamaya natin. Ngitian natin. Ngitian po natin. Yan. Baka may mga na-miss kayong mga kapatiran. Dapat maging sabik tayo sa presensya ng bawat isa at higit sa lahat sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen? May kausap ba ako? Yung mga nasa taas, nasa underground. Amen? Hallelujah! Luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam ang presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galang tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Amen. Hallelujah. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Oh, sumasayaw Na nga, sa galang tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. O Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang
Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Amen. Salamat, Panginoon. Patuloy mong baguhin ang bawat isa, Panginoon. Ang puso namin, Panginoon. God, salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, we worship you. Oh, hallelujah. Oh, sa galak tumatawa, nananabik naman kita, muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malaya-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Tayong lahat sumayaw, sumasayaw na nga. Sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Mga saan sumasayaw? Sumasayaw na nga. Sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Purihin ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na nagtitiwala sa amin, Panginoon. Ano man ang aming kakayanan, Panginoon. Ano man, O Diyos, ang talento mayroon kami, Panginoon. Ito'y gagamitin namin, Panginoon, sa ikaluluwa, halhati mo, Panginoon. Kaya't Lord, sa oras sa to, God, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Oh, we worship you, God. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you, God. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod
ako, O Diyos, kay buti mo. Oh, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Oh, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ang ngalan mo'y itataas, O Diyos, ika'y tataas. Oh, hallelujah! O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Oh, ngalan mo'y tataas. O Diyos, ika'y tataas. O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Oh, hallelujah! Ngalan mo'y tataas. O Diyos, ika'y tataas. O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Sapagkat ika'y dakila at tapat. O Diyos, ika'y karapat-dapat, maganayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. O Diyos, ika'y, oh, hallelujah! Pag-alayan ng pagsamba, tanging dalangin na ikaw ay sambahin. Oh, hallelujah! O Diyos, ika'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. O Diyos, ika'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging dalangin na ikaw ay sambahin. Awitin po natin nagmumula sa ating puso. O Diyos, ika'y
Diyos, ika'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging dalangin nang ikaw ay sambahin. O Diyos, ika'y purito, Diyos, ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo aming Ama. O Diyos, ika'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging dalangin nang ikaw ay sambahin. Oh, sing it again. Hallelujah! Oh, Diyos, ika'y pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo aming Ama. O Diyos, ika'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging dalangin. Oh, thank you, Jesus. Ang ikaw ay sambahin. Oh, singin natin for the last time. O Diyos, ika'y ang karapat-dapat, Panginoon. O Diyos, ika'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal ng pagdakila, alay sa'yo aming Ama. O Diyos, ika'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging dalangin at ikaw ay sambahin. Oh, hallelujah! Oh, we worship you, Lord. You are worthy of our praise, God. Oh, thank you, Jesus. Oh, patuloy ka namin sasambahin, papupurihan, luluwalhatin, O Panginoon, sa iyong ginagawa, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, mga anak mong nagtitiwala sa iyo, Panginoon, mga anak na tinawag mo at tumukon, Panginoon. God, Lord, salamat. Nilalagak namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming kaluluwa, Panginoon, na Lord, ikaw ang mag-control sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi ang sino man, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Wala nang iba, O God, ang pangalang Jesus. Jesus na napakol sa krus. Hallelujah! Nagbigay ng katubusan sa aming mga kasalanan. Ikaw lamang, O Panginoon. Wala nang iba, O God. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsambat, pagluwalhati, sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak na si Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah. Oh. Kayo at makibukas po kayo sa akin sa Lucas chapter 6 verse 27 to 36. 27. Subalit sinasabi ko sa inyo, nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong
kapag inagaw ang inyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa inyo, at kung may kumukuha ng inyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang pagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga ginagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawin ninyong mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay gumagawa rin niyan. At kung ang pagbabayad lamang ang inyong papautangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang masamang tao at papautangin din ang kapwa nilang masama sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa na ang anumang babayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang matatamo ninyo. At kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya ay mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging habagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Sa Diyos ang papuri at pagkabasa sa kanyang salita. Isang pinagpalang maalinsangang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. Ano po, ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. Isang linggong nakaraan at alam ko pong ang Diyos ang nagsusustain ng ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Ang daming kaganapan na nangyari ngayong linggong ito. Ano po? Kaganapan, may mga kaganapan ba sa buhay natin, mga kapatid? Sa linggong ito, sa ating bayan, napakarami pong issues ang nagaganap. At sa atin pong buhay, marami din pong nagaganap. Maging dito po sa gawain ng Panginoon, marami pong bagay ang naganap. Ano po? Kahapon po, we thank God sa isang matagumpay na graduation ng ating Bible Vacations DVBS, Daily Vacation Bible School. Ilang mga bata yung nag-graduate? 76. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Ang layunin po natin na mas bata pa, mas magandang makarinig na sila ng salita ng Diyos. Ano po? Dahil ang salita ng Diyos ay wala pong pinipiling edad. Hindi po yan para lang sa mga kaedad ninyo o sa amin, kundi bata pa. Sabi ng Biblia, train up a child in a way he should go. And when he is old, he will not depart from it. At bata pa po ay atin meron tayong paghahandog ng mga sanggol. Ano po? At alam ko po, doon pa lang sa ating pagdidesisyon sa mga magulang na ihandog ang kanilang mga anak,
meron na pong ginagawang pagkilos ang Panginoon doon. At meron din pong sinasabi si Solomon na remember your Creator in the days of your youth. Sa inyong kabataan, alalahanin mo ang inyong manlilikha. So, marami pong instances sa Bible na there is an approval from God para po sa mga bata na sila po ay kailangan na ring matuto sa salita ng Diyos o makarinig ng salita ng Diyos. Nung lumapit ang mga kabataan sa Panginoong Kristo, sinaway sila ng mga alagad, pero ang sabi ng Panginoon, hayaan ninyo na ang mga batang yan ay lumapit sa akin dahil sabi ng Panginoon, maliban na kayo ay karoon ng pananampalataya tulad ng mga batang ito, sabi ng Panginoon, pinaghaharian niya ang mga batang mga inosente na lumalapit sa Kanya. So, purihin po ang Panginoong Diyos na meron tayong nangyaring daily vacation Bible School una sa Sampalucan at kahapon po sa P. Aguinaldo Compound. So, purihin ang Panginoon. Mamaya po, meron tayong ipapalagay kung ano yung share natin, kung ano yung mga kaganapan at ang ginagawa ng Panginoon doon po sa P. Aguinaldo. Ngayong umaga, we welcome yung ating mga kabataan. Pwede ba yung first time lang, mga bisita po natin? First time nyo lang po na nakadalo? Yan, yung mga pamangkin ni Brother Sherwin. Pamangkin sila ni Sir Luz, ano? Ha? Sa'yo, sa side mo. Pinsan ni Brother Sherwin. Welcome po. Praise the Lord. Dito po, sa mga kabataan, meron ba? Ha? Tatlo? Ayun, yung tatlong dalagingging natin. Tumayo kayo, Neng, tumayo kayo. Ayan, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Kanino sila bisita? Ni Angelo? Kapatid. Praise the Lord. Praise God. Salamat sa inyong pag-attend at naway hindi lamang ito ang sabi nga na first and last, kundi maging ito ang simula ng ating magandang relasyon at mga youth, ayan, take note, may mga bisita tayo at mamaya sana ay ma-welcome ninyo sila ng maayos. Praise the Lord. Hallelujah. So ngayong Mayo, nag-umpisa na yung mag-uulan-ulan, Ngayong Mayo po, ang ating tema ay patungkol sa Christ-like compassion. Ayan, Christ-like compassion. Ang kahabagang tulad ng kahabagan ng Panginoong Kristo. The whole year, ang ating tinatalakay is Christ-like life. Paano bang mamuhay tulad ng buhay ng Panginoong Hesus? Okay. So, ang title po ng ating topic ngayong umaga is about, doon po sa binasa natin kanina, be merciful just as your Father is merciful. Maging mahabagin kung paanong ang Ama ay nahabag sa atin o kung paano tayong kinahabagan ng ating Ama o ang Ama ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, patuloy po naming dinudulog sa inyo ang mga salita mo. Sa saganang amin, Lord, hindi namin kayang magkaroon ng pangunawa sa mga salitang ito. Ngunit salamat dahil ang banal na Espiritu Santo ang ipinangako mong siyang aming dakilang guro na magtuturo at magdadala sa amin sa katotohanan ng inyong mga salita. Ang mga salita mo, Lord, ay makapangyarihan, kinikilala namin. Ang salita mo ay may kapangyarihang magpalaya at magbago ng patuloy ng aming buhay. Kaya maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Okay? Ano ulit yung title natin? Be merciful just as your Father is merciful. Yan yung ating topic ngayong umaga.
So para bang doon pa lang sa title ay para bang meron na tayong idea na kahit ano pa ang mga sitwasyon, hindi kayang higitan ng ating pangangatuwiran o ng mga sitwasyon ang pagkahabag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tama po ba, mga kapatid? May mga pangyayari sa buhay minsan at kadalasan na ang sinasabi ng mga tao, kasi po sobra na nang aabuso na. Sobra na yung mga ginagawa sa amin. Kaya para bang hindi na pwedeng palagpasin, paulit-ulit na lang. Kaya ang kailangan, para matigil lang magkaroon ng kapayapaan, burn the bridge. Parang gano'n, Putulin na lang o sunugin yung tulay. Ibig sabihin yung koneksyon sa isa't isa para sa katahimikan ng bawat isa. Kasi hindi na kaya yung mga pang-aabuso, sila na nga yung tinutulungan, sila pa yung nagmamalaki, sila pa yung matapang. Kaya para wala ng gulo at hindi na paulit-ulit na nagkakasala ang bawat isa sa amin, wala na lang. Tama po ba yun, mga kapatid? Iniisip ko, para ang hirap magpayo, kung ano ang ipapayo ko sa ganong pangyayari. Halimbawa, uutangan ka, tapos hindi ka babayaran. Parang ganon. Paulit-ulit na para bang, ang sabi nga ng iba, ayan na naman siya, parang may pinatago. May pinatago. Pero hindi naman marunong magbayad. Sa Bible po, sinasabi, owe no man nothing. Diba, Chair, no? Huwag kang magkautang o mangutang o dapat wala kang utang sa kanino paman. At kung mangungutang man tayo, dapat bayaran. Pero yung sinasabi dito kanina, sa ating binasa, mga kapatid, At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mabayaran. Yan po ay makikita sa Luke, nung kanina sa binasa natin, chapter 6, verse 34. So, sabi naman doon ay, pag nagpautang ka, huwag ka nang umasang babayaran ka. Tama po ba yon? Ang ibig sabihin lang po dito, maging responsible at alam natin yung ating accountability kapag tayo po ay nanghiram sa ibang tao. Kaya ang sabi ko na lang, kapag lumapit sa inyo, halimbawa, nangungutang, at siyempre, ang nasa isip niya na, ito na naman, mangungutang na naman. Sabihin na lang na kung 5,000, yun yung sabi ni Pastor wala, meron akong pera dyan, pero inilalaan ko ito sa, totoo naman, di ba? Sa saan ba? Sa tuition fee, o kaya pambayad sa bahay, ito ay pangkuryente namin. Bibigyan na lang kita, huwag ka nang umutang. Huwag mo nang isiping utang, tutulungan na lang kita. Nyo po. Para huwag nang bumalik. O kaya, lalo pa palang babalik. Pabalik-balik. Kung titingnan po natin, parang ang mga binasa natin kanina, parang taliwas sa ating prinsipyo bilang mga tao. Parang hindi tayo komportable. Sabi dito, sa verse 27, subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, ito po ang pahayag ng Panginoon, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Parang taliwas ba sa ating kalooban? No, may violent reaction ba dyan? Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway
Ginawa mo ba yun, Lord? Gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Ginawa po yan ng Panginoon. Na po? Mahalin ang inyong mga kaaway. Ang Panginoong Jesus, masyadong bulgar ang hindi pagsasang-ayon o hindi pagsang-ayon sa kanya ng mga ibang mga Hudyo, yung mga Israelita na kanyang mga tinuturuan. At kaya siya ay pinagtatangkaang tuwing lalabas siya sa mga sinagoga, sa templo, siya po ay pinagbabantaan ng kanyang buhay dahil nagsasabi siya ng totoo. Ang kanyang mga salita ay mga salitang kung pakikinggan lang natin, mga kapatid, sasang-ayon tayo na ito ang magpapalaya sa ating mga taliwas na mga pangangatwiran. Ang sabi niya dito, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Meron bang ganon? Sabi ng iba, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Nasa garapon. O tinapay na may lamang bato. Ayan o, kapag sinampal ka sa isang pisngi, kaya ba natin? Iharap mo rin ang kabila. Ha, mga kapatid? Ano po? Nakikita niyo ba yung sa TV? Ha? Pag nagsampalan, talaga namang nagsasabunutan hanggang sa magngudnguran sila, no po? Na nakikita ng mga bata. Kaya mga bata, magugulat ka na lang, kausap mo, mamaya bigla na lang nagugulat ka, may sampal ka na. Kasi nakikita nila, akala nila, yun ay okay lang, no po? Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Ito po ay malalim na mga salita. Na po, malalim na mga matinding pagpapakumbaba at pangunawa at pagbabago ng kalooban ng isang tao para matanggap po natin itong mga sinasabi dito. Sabi pa dito, bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ibig sabihin, kapag ginawa natin, di ba mayroong negative, mayroong positive doon sa mga nabasa natin. Ibig sabihin nun, mga kapatid, our reward will come from God. Kapag nagawa natin yung mga bagay na yon, sabi doon, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawan ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. So, purihin po ang Panginoon. At ang sabi po dito, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masaba at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. Be merciful just as your Father is merciful. Purihin po ang Panginoon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mercy? Ito ay inano na ni Teacher Tina nung nakaraan, yung habag.
Mercy is God's compassion. Is God's compassionate response to human need and suffering, most perfectly displayed in Christ. Parang hindi masyadong yung malinaw dahil dun sa background. Ayan. Mercy is God's compassionate po yan, response to human need and suffering. Ito po ang kahabagan o habag, ito yung mahabaging tugon ng Diyos sa pangangailangan at sa paghihirap ng tao. At ito po ay kanyang pinahayag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. It moves us beyond judgment to extend God's kindness to those who don't deserve it, just as we have received mercy from Him. Ito po ang humihipo sa atin sa kabila, na sa kabila po ng paghahatol natin, instead of judging, no? It moves us beyond judgment to extend God's kindness. Imbis na tayo po ay humatol, kasi ganun ang tendency natin sa mga taong nangangailangan. Meron tayong, minsan nagbibigay tayo ng puna, nagbibigay tayo ng paghahatol. Pero kapag naranasan natin at nauunawaan natin yung tugon ng Diyos sa ating mga pangangailangan, mga kapatid, hindi mahirap na i-extend natin ang kahabagan sa mga taong para bang hindi naman karapat-dapat. Dahil nauunawaan natin na tayo din naman ay kinahabagan din ng Diyos. Kinahabagan tayo ng Diyos. So, ang kahabagan ay siyang mahabaging tugon ng Diyos sa pangangailangan ng tao. Sa ating mga paghihirap, mga kapatid, nakikita ng Diyos ang ating kalagayan ngayon. Yung ating pang-araw-araw na mga kabigatan at maging ang ating sasapitin na kahirapan kung hindi mahabag ang Panginoon sa atin. Kung hindi nahabag ang Panginoong Diyos, disinsanay, hindi niya na pinababa ang Panginoong Hesukristo. Pero dito po natin mararamdaman ang kahabagan ng Diyos kapag inunawa natin ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kahabagan po ay it is the heart of God's character. Ito ang puso ng katangian o ng pagka-Diyos o ang kanyang pagka-Diyos. Ang puso ng katangian ng Diyos. Ito po ay the heart of God's character is defined in His unconditional love, sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, in His righteousness, ang kanyang kabanalan, in His mercy, ang kanyang habag. Sa atin po, pinapakita po ito, na ito po ang pinakaganap. Ang kahabagan ng Diyos po ay nagpapakilala na siya ang ganap na protector. He is the ultimate protector and our Father. He is perfectly holy yet deeply compassionate, always ready to forgive and restore those who seek Him. So, purihin po ang Panginoon. Magpasalamat tayo
At palagi mo nating maalaala anuman yung ating mga tulad nung nakaraan na itinuro ko dito, yung Lamentations chapter 3 verse 21 to 25. Ano po? Yung matinding kalagayan ng Israel, ng bayan ng Israel. Halos maubos yung kanilang luha. Malalim na na pagkadismaya sa kanilang inabot dahil sila nabihag ng mga taga-Babylonia. Si Jeremiah po ay matindi ang kanyang panaghoy. Malalim yung kanyang kalungkutan at wala siyang tigil sa pag-iyak. Pero ang sabi doon sa Lamentations chapter 3 verse 21 na aalis ang kanyang 21 po. Meron yung 21 Lamentations 3:21. Ang sabi po, nakita na. Ang sabi po doon, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalaala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ganun po. Dapat palaging kung paanong pinapanariwa ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kahabagan sa bawat isa. Pag dumating na yung mga matitinding, mabibigat na mga pagsubok sa buhay natin, ito po yung maalaala natin. Di ba minsan, pag may mga relasyon na wasak, ang ipinapayo minsan, lalo na sa mga mag-asawa o kaya magkakaibigan, huwag mo na isipin yung masama niyang ginawa. Isipin mo na lang, alalahanin mo na lang yung magagandang bagay na inyong naranasan. Kaya ito po yung ginawa ni Jeremiah. Ito po ang nagbigay ng kanyang, sabi niya, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalaala kong pag-ibig mo, Yahweh, your steadfast love, the Lord's unfailing love and mercy still continue. Yan. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, kahabagan niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga, katapatan niya'y napakadakila. We can depend, na tayo ay mako-comfort ng Diyos dahil ang kanyang walang expiration. There's no limit sa kanyang kahabagan, sa kanyang pagmamahal sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa Matthew chapter 5 verse 7, sa pagtuturo ng Panginoon doon po sa bundok, Kanya pong, marami po siyang tinuro sa mga tao. Binilang ko po yun, maiiksi lang na topic. Pero parang umabot sa 19 titles, no? At isa doon, ang sabi niya, doon lang sa Matthew 5, verse 7. Anong sabi doon? Matthew 5, verse 7. Chapter 5, verse 7, mapalad ang mga mahabagin. Pinagpala sa akin po, mapalad. Happy are those who are merciful to others. Mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila
ng Diyos. Pwede po basahin natin lahat sabay-sabay. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Amen. Kahahabagan sila ng Diyos. Dito po ay pinapahayag ng Panginoon ang isang malalim na spiritual principle. Ang ibig sabihin po, ang kahabagan ay naglilikha. It creates a cycle of grace in our relationship. Paulit-ulit. Ito ay naglilikha ng paulit-ulit na paulit-ulit cycle ng biyaya sa ating relasyon. Kahit po sa relasyon sa anak, sa mag-asawa, sa magkakaibigan, yung paulit-ulit ba, nakahabagan, hindi yung sasabihin natin nakakasawa na kasi, paulit-ulit na lang. Pero kapag tinupad pala natin, na hindi tayo mainis, kundi mahabag tayo, kasi kawawa yung taong nang aapi, ang taong nananadya, na nagawan ka ng masama, paulit-ulit na lang, panluluko. Pero ang response natin ay hindi galit, kundi kahabagan. Mga kapatid, habang pinahahaba natin, as we extend, o pinagpapatuloy natin na ipakita yung kahabagan sa kanila, ang nangyayari ay we position ourselves to more fully experience the mercy God constantly extends to us. Ano po? Lalo lang natin yung bang hindi tayo nagsasawa, sabi sa Bible, do not get tired of doing good. Huwag kayong magsawa na gumawa ng mabuti. O gawan ng mabuti yung iyong kapwa. Kahit na minsan, para bang it sounds na para tayong niluloko na. Pero ganun pa man, hindi natin sinusuklian ng pagkainis o pagtatanim ng sama ng loob doon sa mga taong iniisip natin they don't deserve. Pero ganun pa man dahil nauunawaan natin na tayo lang din naman ay kinahabagan ng Diyos. Kaya walang dahilan na hindi natin mapahaba o maipatuloy yung pagpapakita ng kahabagan sa mga taong ito. Now, we position ourselves to more fully experience the mercy God constantly extends to us. Hindi po ito dahil yung kahabagan ng Diyos ay dahil meron tayong yung effort para tayo kahabagan ng Diyos, but rather that practicing mercy opens our hearts to more deeply appreciate and receive God's compassion. Yung ating pakikibahagi ng ginawa ng Diyos na pagkahabag sa tao at sa atin ngayon, pagkahabag sa ating kapwa. Mga kapatid, tayo po yung ating pagsasanay, no? Pagsasanay, nakahabagan yung mga taong alam natin, hindi naman sila karapat-dapat kahabagan kasi mga manluloko sila. Pero ganun nakita ng Lord eh. Ganon yung nakita niya sa mga tao. When He was approaching Jerusalem, nakita niya yung mga taong dami. At ang sabi doon, He was moved with compassion. Ang mga taong ito yung mga taong mga gumagawa ng kalokohan. Hindi ito mga taong mga
yung bang mga kanilang kabutihan ay pagkukunwari lang, pakitang tao lang. Kaya nahabag ang Diyos sa kanila. Nahabag ang Diyos dahil alam ng Panginoon na kapag hindi nagbago at hindi nila tinanggap ang kanyang mga salita, tiyak na mapapahamak sila. Kaya sa atin po, kapag pinagpatuloy lang natin ang pagpapakita, pagpapadama ng kahabagan, di ba kung minsan sa pamilya, may isa talagang medyo sinasabi nilang black sheep. Para bang mayroong katigasan ang ulo, mga kapatid. Sige lang, huwag tayong magsawang ipanalangin. Huwag tayong magsawang idulog sa Diyos. No po? Hindi naman tayo hindi po tayo ang magbabago sa kanila, kundi yung ginagawa nating pagkahabag sa kanila. Na patuloy natin silang dinudulog sa Diyos at patuloy tayong magpakita ng kahabagan sa kanila. Ito po yung pagpapahayag natin na Lord, I appreciate yung pinapahalagahan ko, Panginoon, ang natanggap kong kahabagan mula sa iyo. Yung ating pagpapakita ng kahabagan sa ating kapwa ay pagpapahalaga ng kahabagang ipinaranas sa atin ng Diyos. Hindi natin ito, we don't take it for granted, mga kapatid. Nauunawaan ba natin kung paano tayo kinahabagan ng Diyos? Na hindi naman tayo karapat-dapat. Di ba? Ang dumi kaya, kayo ba gusto nyong damputin yung mga marurumi? Di ba hindi? No? Kung minsan mandidiri pa tayo para linisin yung isang maruming bagay. Pero ginawa yan ng Panginoon sa atin. Tayo ba may tiyaga para yung isang bagay na basag ay ating damputin at buuin ulit? Pero ang sabi ng Bible, God is close to the broken-hearted, to the broken, no? Kapag tayo ay basag, kaya tayong buuin ng Panginoon. Ganyan siya nahabag sa bawat isa. So kailangan nating pahalagahan. We need to appreciate and understand that we receive God's compassion, na tayo din naman ay kinahabagan ng Diyos. Hindi po siya nandiri, hindi niya po tayo tinalikuran. Doon po sa Luke chapter 6, verse 36, the call to be merciful, just as your Father is merciful. Ito po yung, just as your Father is merciful, grounds our practice of mercy in God's character. Ito po yung ating pamumuhay, na tayo ay nagiging mahabagin tulad ng kanyang kahabagan, tulad ng pagiging mahabagin ng ating Ama. Kinokonek lang po natin yung ating sarili sa Diyos, sa ating Amang mahabagin. Kung tayo ay nahahabag, hindi po tayo, we're not merely following a moral principle, but reflecting our Father's nature, like children who naturally imitate, who naturally imitate their parents. Our mercy becomes a family resemblance that marks us as God's own. This divine pattern challenges both our natural inclination toward judgment and our tendency to withhold mercy from those we deem undeserving. Ang ganda po nito, mga kapatid. Hindi lang
hindi lang po tayo sumusunod sa pamantayang ng kagandahang asal. Ngunit ang ating pagiging mahabagin, it reflects our Father's nature. Pinapakita lang natin kung sino talaga yung ating Ama. Kapag tayo po ay nagpapakita ng kahabagan sa ating kapwa. Hindi lang po ito pagsunod sa isang pamantayang moral o kagandahang asal, kundi ang pinapahayag natin, ang pinapakita natin ay yung ating tinanggap sa Diyos. Ano po? Bilang mga anak ng Diyos, ito po dapat ang makita sa atin. Tulad sabi dito, like children who naturally imitate their parents, our mercy becomes a family resemblance that marks us as God's own. Ito po ay nagiging natural na pagkakahawig. Nakikita yung pagkakahawig natin sa puso. Nakakunik kasi tayo, no? Sa Diyos. At ito po yung magiging tanda na talagang tayo ay mga anak ng Diyos. The divine pattern challenges both our natural inclination toward judgment and our tendency to withhold mercy from those we deem undeserving. Itong divine pattern na ito, dahil ang Diyos natin ay mahabagin, so tinanggap natin ang kanyang kahabagan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nagiging hamon ito. Yung pag-ayo natin sa kahabagan ng Diyos. Para magiging likas, natural inclination. Ano po? Yung likas na hilig o yung sariling ugali ay mahihigitan ng ganitong klaseng pag-ayon, pattern, ano po? Para imbis na tayo ay magpuna o kaya humatol. At ang tendency, kapag hindi kahabagan ang manguna sa atin, kundi pagpuna o kaya paghatol, our tendency is to withhold mercy. Hindi natin ito maipapadama sa kanila, kundi mapipigil, no? Withhold mercy, pigilin yung kahabagan na dapat siyang ipakita natin. Kasi ang iniisip natin, you don't deserve it. Hindi ka naman karapat-dapat kahabagan dahil sa iyong ginagawa. Sunod po, sa Hebrews chapter 4, verse 16, the invitation to approach God's throne of grace with confidence. Anong sinasabi diyan? Basahin po natin. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Huwag tayong mag-atubili. Magkaroon tayo ng kumpiyansa, confidence, tiwala. Dahil ang Diyos na ating nilalapitan, mahabaging Diyos. At hindi tayo mag-aatubili dahil pinatunayan na ng Diyos ang kanyang kahabagan. Hindi pa lang niya papatunayan, kundi napatunayan na. At tayo po hindi nag-aatubili. We have that full confidence na kung paano niya tayong kinahabagan na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, yung kahabagan na yon ay hindi na i-expire, hindi po yan limitado. It's not limited. Ano po? No limitation po yan. Kaya napakaganda po yung invitation na yan.
Hebrews 4. Praise the Lord. Tayo po ba ay meron pang na ano pa ba tayo, yung nagdadalawang isip sa paglapit sa Diyos, mga kapatid? Itong sinasabi dito sa Hebrews chapter 4, verse 16, dapat maalaala natin na sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, dito niya ipinahayag ang ganap na kahabagan niya sa tao, sa akin at sa bawat isa sa atin. Grabe yung kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. And for that, sinasabi po ni Pablo that let us have confidence then and approach God's throne. Maalala ko po si Esther, ano po. Isa yan sa mga batas. Kahit asawa ka na ng hari at hindi ka naman niya pinapatawag, wala kang karapatan na basta na lang lalapit doon sa kanyang trono. Ano po? Hindi basta-basta nilalapitan ang trono ng hari. Kahit nga hindi, presidente lang eh. Kapag dumadating ang presidente o kaya papasok ka sa Malacanang, merong tinatawag na courtesy call. Kailangan alam muna niya na ikaw ay haharap sa kanya. No po? Pero dito, mga kapatid, ang sinasabi ni Pablo, ang trono ng Diyos ay kaya nating lapitan. Salamat sa Diyos kahit, di ba palagi kong sinasabi, kapag tayo nagbibiyahe, kahit nandun tayo sa ibabaw ng kalawakan, sa ulap, sa eroplano, we can approach God's throne and ask for His mercy. Pwede po paki-flash uli yon, yung Hebrews chapter 4, verse 16. Because it reminds us that mercy is always available when we need it. Available, mga kapatid. Hindi sasabihin ng Lord, nasaan na nga ba yung kailangan mo, kang kahabagan, saan ko na ba nilagay yun? Kung minsan ganun, wala na tayong mahagilap sa ating mga puso. Nakahabagan sa ating kapwa because ang pinapairal natin ay yung ating hatol. Ang ating matinding paghatol sa ating kapwa na hindi na natin naalaala ang kahabagan ng Diyos na ginawad niya sa bawat isa sa atin. God's throne, the ultimate seat of power and judgment, is characterized as a place of grace. Kaya tayo, pag nananalangin tayo, binibigkas natin, Lord, we believe that you reign. Kayo ay naghahari. You are seated on the throne. Kayo ang nakaluklok sa trono. Ibig sabihin na sa Kanya pa rin ang lahat ng kapangyarihan. Na sa Kanya ang lahat ng paghahatol. Pero ito ay nilalarawan na ito ay isang lugar ng Kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Pagbibigay biyaya. This stunning reality that we can confidently approach the Almighty God to receive mercy should transform how we respond to others in their moments of need and failure. Itong nakakamanghang katotohanan na tayo po ay may kumpiyansa o may tiwala na makakalapit sa trono ng Diyos.
upang makatanggap ng kanyang kahabagan, ito isang katotohanan na dapat magbago, mag-transform. Kung paano tayo tumugon sa pangangailangan ng ibang tao, ng kapwa po natin, sa panahon ng kanilang pangangailangan at pagkabigo. Exodus chapter 34 verse 6 and 7. Ito po yung pagpapahayag ng Diyos, ng kanyang pagka-Diyos kay Moses. Anong sabi po diyan? Basahin po natin. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat." Wow. Praise the Lord. Amen. The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, places mercy at the center of God's self-disclosure. Ito po yung kanyang pangbungad o pagpapahayag ng kanyang pagka-Diyos kay Moses. Ang tindi Di ko alam kung paano siya yung bago pa siya ma-encounter, bago pa yung encounter ni Moses sa Diyos. Walang nakakaalam kung paano, ano ang impression ni Moses sa kanya. Kasi nga, nung sinusugo niya na si Moses, nagtanong pa si Moses, ano ang pangalan mo? Pag tinanong ako doon, kung sino ang Diyos na nagsugo sa akin, paano kita ipakilala sa kanila? Pero dito, meron ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang pagka-Diyos, na siya ay, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Ibig sabihin, nagagalit din ang Diyos, pero hindi madali tulad natin. Tayo, no? Tayo ay nagbo-burst, parang lobo, pumuputok kaagad. Pero sabi doon sa Exodus, God is slow to anger. Diba? Kaaahon lang nila sa pagtawid sa dagat na pula. Maya-maya nagreklamo na naman sila. Katatanggap lang nila ng provision ng Panginoon, pero ito, nagrereklamo na naman sila. Nagrereklamo na kaagad. Tulad natin, ang pagpapakilala niya, when God choose how to describe Himself, ganito niya pinakilala ang kanyang pagka-Diyos kay Moses. He began with His merciful nature. This divine priority should reshape our own values and responses to others. Mga kapatid, itong katangian ng Diyos na ito rin dapat yung maghubog sa atin, sa ating mga pansariling pangunawa na masyadong malayo sa salita ng Diyos. Lalo na patungkol sa kanyang kahabagan, sa kanyang pagmamahal sa atin. Para matugunan natin ang mga taong lumalapit sa atin nang ganun din po ng may kahabagan at pagmamahal. Doon naman po tingnan natin sa Psalm 103 verse 8 to 12. Sabi po ng mga awit, sabi po dyan, basahin po natin, samahan niyo po ako. Si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim.
Verse 10, hindi katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos na may takot sa Kanya. Verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis ang ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Ito po ay, it provides, yung verse na yun, it provides both comfort and challenge. The comfort comes in knowing that God's mercy toward us is limitless. How? As far as the east is from the west. Ano ang hamon? The challenge comes in extending this same kind of mercy to others, choosing not to treat them as their offenses against us might deserve. Mga kapatid, ang comfort po dito, ito, ang Diyos ay mahabagin. Ano yung hamon? Mahabagin siya at mapagmahal. Walang limit ang kanyang kahabagan sa bawat isa sa atin. Araw-araw tayong nagkakamali, right? Araw-araw tayong may nagagawa na labag sa salita ng Diyos o sa kanyang kalooban. Tama? Pero araw-araw tayong tumatawag sa Panginoon, paulit-ulit na lang, at paulit-ulit niya tayong kinakahabagan. Hindi pa nga tayo humihingi eh. Andiyan na, kumbaga inihain niya na sa umaga pa lang. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, for they are new every morning. Hindi pa man natin hinihingi ang kahabagan ng Diyos, ayan na, naihain niya na sa atin. Bago tuwing umaga. Ano po mga kapatid? Now, ang challenge. Ano yung challenge? Kung paano natin ito iabot, ipagpatuloy sa ibang tao. Piliin natin na huwag natin silang itrato sa kung paano silang nagkasala na dapat yun talaga ang deserve nila. Pero sa halip, ano po? Ano sabi ni Esteban? Habang binabato po siya, mga kapatid. Sabi niya, Lord, huwag niyo pong ipataw sa kanila ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ano po? Nakita ni Esteban nakatayo ang Panginoong Diyos. At nakita ng Panginoon ang pagbabato sa kanya hanggang siya'y mamatay. Ang panalangin niya, Panginoon, kahabagan ang kanyang ipinaabot. Kahabagan ang kanyang ipinatuloy. No po? Kahit na para bang may araw din kayo. Kung minsan ginagamit pa natin ang salita ng Diyos, yung may araw din kayo, sabi ng Panginoon, vengeance is mine, the battle is the Lord's. Yeah. Make room for the wrath of God. Huwag tayong gumanti. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Kasi ang pagkilos ng Panginoon, no, sabi doon, grabe, yung banayad, yung kanyang galit, make room for the wrath of God. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Kasi pag tayo, iba yung bagsak ng mga salita natin, iba yung bugso ng ating damdamin. Talagang gusto nating maiparamdam. Galit ako, ginawan mo ako ng ganitong kalukuhan, humanda ka. Pero ang Diyos, sabi doon, hayaan natin, let God, let go, and let God. Minsan naiinip tayo, no? Lord, hindi ka naman yata kumikilos eh. Ako na lang. Ako na lang, nakakainis na eh. Nakakainis na eh. Ano po? Araw-araw po, hanapin natin yung pagkakataon na ma-practice natin
itong let's look for opportunities to practice mercy in our daily interactions. Where can we choose compassion? Where, over judgment, understanding over criticism. How might our relationships be transformed if we began treating others with the same mercy God has shown us? Whether at home, work, or in our community, let's be intentional about extending mercy, remembering that it's not just something we give, but a divine attribute we're privileged to share. We are privileged to share. Mga kapatid, hanapin natin na maipadama natin ang kahabagan sa ating daily interactions. Saan nangyayari po ito? Siyempre, una-una sa loob ng bahay. Sabi diyan, sa ating trabaho, sa school, sa ating friendship, sa mga magkakaibigan, dito po sa church, in our community, saan tayong mga kapitbahay po natin. Let's be intentional. Dapat to talagang para bang inaano mo sa sarili mo, Lord, challenge accepted. Magiging mahabagin, Panginoon. Tulungan mo akong maging mahabagin. Tulungan mo akong maging mahabagin. Hallelujah. Let's be intentional about extending mercy. Ngayon, mga kapatid, ang ating pong pagbubulay-bulayan, meron po ditong mga tanong, na-type ba yan? Tanungin po natin, sino ba yon? Who needs your mercy rather than your judgment right now? Sino ba ang nangangailangan ng ating kahabagan, o ng ating habag, o ng ating awa, kaysa ating hatol ngayon? Meron ba kayo? Sino yon? Sino ba? Meron ba? Meron ba tayong hinahatulan kaysa ating kaawaan, mga kapatid? Sino yon? Pangalawa, where do you need to extend mercy to yourself? Where do you need to extend mercy to yourself? Saan mo kailangan na ipagpatuloy ang kahabagan sa iyong sarili? Lord, kahabagan niyo po ako sa aking pagiging magalitin, sa aking katigasan na magpatawad. Kahabagan mo po ako, Panginoon. Ito ba yung ating panalangin? Saang area ng buhay natin na kailangan natin na maramdaman ang kahabagan na patuloy na dumaloy sa atin? Meron ba? Meron ba sa sarili natin? Sa ating pagiging impulsive, sa ating pagiging sa ating pagiging palagay nyo, saang area ng buhay ninyo dapat ninyong madama o dapat nating madama ang kahabagan? Meron ka ba, Chair? Madami. Sabi ni Pastor Atina, marami daw siyang kailangang kahabagan siya na dumaloy ang kahabagan sa kanya. Ang pangatlo po, how? Paano? So, tatlong tanong, sino, saan, at paano? How could we demonstrate mercy in a challenging relationship? Kumusta po tayo sa ating mga asawa? Kumusta po tayo sa ating mga anak, sa ating mga kapatid? Yung mga blood, yung biological mga kapatid natin. How could we demonstrate? Paano natin maipadama ang kahabagan o yung awa sa mapaghamong relasyon?
Magulang sa anak, anak sa magulang. Mga kapatid, wala na po ba yung yung parang wala nang, ang tawag nila doon, hangover sa nakaraang Mother's Day? Tuloy-tuloy lang yung inyong youth camp. Andyan pa rin ba yung parang lagnat, parang init? Sana tuloy-tuloy lang. Amen? Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So tatlong pwede nating ipagmuni-muni sa umagang ito. Sino ang nangangailangan ng ating awa o habag? Kaysa atin silang huhusgahan, Saan area ng buhay natin, where do we need to extend mercy to ourselves? And how could we demonstrate mercy in a challenging relationship? Gusto nyo na bang sumuko? Gusto nyo na bang aayaw na ba kayo? Dahil hindi na kayang tiisin ang attitude, pag-uugali ng isa't isa na ipinapakita sa atin. Kung minsan siguro na sinasabi natin na nanadya na to Pero hindi pala. Meron palang itinuturo at gustong ituwid ang Diyos sa atin. Merong gusto ang Panginoon na makita sa atin. Brother Ramon? Huh? Kaya pa, no? Kaya. Kaya dahil nauunawaan natin, Naunawaan natin kung paano tayo kinahabagan ng Diyos. So, purihin po ang Panginoon, mga kapatid, ngayong umaga. Ano yung title natin, mga kapatid? Be merciful as your Father is merciful. Sabi ng Panginoong Jesus, love one another just as I have loved you. Ano sabi niya? Forgive as your Father has forgiven you. Magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Ama sa inyo, ng aking Ama sa inyo. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. At ang sabi dito, maging mahabagin kayo, maawain kayo tulad ng pagkahabag ng Ama sa inyo. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Panginoong Diyos, sa umagang ito, Lord, it's a tall order. Mga salitang punong-puno, Panginoon, ng hamon sa bawat isa sa amin. At Lord, tulungan mo kami na maaring natapos na po ang aming pakikinig ng inyong mga salita. Ngunit, Lord, we pray that you will always ring that words in our ears. Maalaala namin, Lord, sa panahon na kami po ay we are tempted to judge rather than to show mercy. Tulungan mo kami, Lord, na bumalik kami sa krus at makita namin kung paano nyo kami kinahabagan. Hindi rin kami karapat-dapat. At kung ang tingin namin sa aming kapwa ay hindi karapat-dapat tumanggap ng kahabagan, Panginoon, ibahin niyo po ang aming mga pananaw. Ibahin mo ang aming mga pangangatwiran. At tulungan mo kaming sundin ang inyong kalooban. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa kahabagan mo, sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa. Lord, maipakita namin ito, Panginoon, as your reflection of your mercy towards us. Maraming salamat po, in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Thank you, Pastora Ali, sa napakagandang mensahe sa umagang ito. Gusto ko lang itanong sa bawat isa sa atin, naunawaan ba natin kung ano yung sinabi ng Panginoon sa atin? Maraming pointers, no? But I just want to go back to that verse sa Lamentations, chapter 3, verse 21 hanggang 23. Ang sabi doon,
Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong, verse 22, ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay, ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo ay napakadakila. Alam niyo po, pag binasa niyo to sa NIV version, sabi sa verse 22, because of His great love. Hindi lang pag-ibig, kasi love lang yun, diba? Sabi sa NIV version, because of your great love, ang kasunod nun, we are not consumed. If you open your NIV Bible, yun yung mababasa nyo. Because of His great love, we are not consumed. His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kaya minsan pagka binasa mo sa Tagalog, parang parang ang pag-ibig mo, Yahweh. Pero if you read it in English, you would understand. It is more than love. It is great love. And sometimes, akala natin yung compassion saka yung mercy pareho lang. Alam nyo po, mercy, kung ano yung topic ni Pastora ngayon, is far more than, a step more than compassion. Because compassion is, ano ba yung compassion? Yung, naalala nyo yung tinuro ko last time, no? Nakita mo, tapos na-experience mo, hindi mo lang sa experience, kung hindi gumawa ka because you had compassion, it's love in action. Nakita mo, naawa ka, tinulungan mo. But mercy is far beyond compassion. You don't deserve it. Minsan yung awa, yung compassion, feeling natin, deserving tayong makatanggap nun. But mercy, we are not deserving. Mercy is receiving what you don't deserve. That is mercy. It is far more than compassion. Great is God's compassion, is greater is His mercy. Yung term na we are not consumed, every day we sin against the Lord. Akala natin, ang bait ko naman, hindi naman ako gumagawa ng ganito, hindi naman ako sa isip. Even if we think about it, we sin. We fail the Lord. But because of His great love, we are not consumed. Great is thy faithfulness. And even if we are not faithful, even if we try our best to be faithful, still, lagi tayong may miss. Lagi tayong merong sablay. Hindi man tayo hari ng sablay, sumasablay talaga tayo. Kaya kung titignan natin, babalikan natin yung discussion question natin. Kapag ang sagot nyo doon, wala, hindi. Balikan uli natin yung message ni Pastora, ulit. Hindi natin naunawaan kung gaano ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Hindi dahil sa kung sino tayo, mga kapatid, kundi kung sino ang Panginoon sa buhay natin. We cannot stand on our own. We can stand on our own 2 feet. But because of His great love, we are not consumed. Yun yung katotohanan. And even if we already receive Jesus as our own personal Lord and Savior still, hindi pa rin natin kaya. But because of His great love, we are not marked as sinners. We are righteous who sins occasionally. Kaya hindi nga tayo babalik sa lusak na pinanggalingan natin. Dahil hindi na tayo yon. Kung hindi tayo ay mabubuhay ng may kabanalan, mayroong pag-asa at mayroong pag-ibig sa iba. Sabi nga ni Pastora, it is a reflection of who God is.
And if God does not see compassion in us, if we are not able to extend mercy to others, then we are not reflecting Jesus. We are reflecting our own selfish us, thinking that we are perfect in His sight, but at the end of the day, wala naman talaga. Ang Panginoon lang. Kung hindi sa Kanyang kahabagan, kung hindi sa Kanyang biyaya. Kaya napakaganda ng ating mensahe, and I just hope and I just pray that we are able to listen to those words that God has wanted to, speak to each and every one of us, challenging us to demonstrate mercy in a challenging relationship, not only with your relationship to others. Kasi kanina nag-stop si Pastora sa iyong family, sa bahay, thinking that the most challenging people are the people in your house. And that is true. There can be no more challenging person kung hindi yung nasa loob ng bahay mo, whom you wake up and see every day, whom you have to forgive and love every day. That even if they are not loving, you have to show love. Not because you are loving, but because you have received the love of God. You are able to forgive, not because you are forgiving, but because every day you receive forgiveness from the Lord. Not because we are good, but because He is good to us. Great is His love. And even in our church, even in our job, sa trabaho, no? There are so many people in our lives that we want to kick them out. Sana hindi ko na lang siya kasama. Sana hindi na lang po sila, Lord. But if we look at that way, we don't realize we are challenging ourselves. Tayo din naman talaga na-challenge yung mga tao sa atin. Because we are difficult. Right? No? Lahat tayo may topak, lahat tayo may kanya-kanyang arte, lahat tayo may attitude. But because of His great love, we are not consumed. Lagi, alam nyo, lagi kong iniisip yan because of God's great love. But it's not as an excuse, but to remember that that's how I should live. Compassionate and merciful. Because I receive God's grace and mercy and compassion every day of my life. So purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob sa ating lahat. At ngayon, mga kapatid, ang tanong, are there people in your life that needs your mercy rather than your judgment? Meron bang mga tao sa buhay mo na kailangan mong i-extend yung mercy rather than judgment? If yes, tumayo ka. Okay. So, ibig sabihin yung mga hindi tumayo, lahat po ng mga tao sa paligid natin, ini-extendan natin ng mercy. Hindi natin siya ginajudge kahit sa isip natin. O hindi natin sila binibigyan ng masamang tingin. Praise God. Lahat tayo. Meron tayong mga tao sa buhay natin kasi we don't judge circumstances. Yung circumstances, wala yan eh. But there are a lot of people in our lives that we do not extend mercy, sa totoo lang. We would rather have them out of our lives. Tama? Sana, Lord, wala na lang siya. But the Lord puts people in our life because He loves us. Not because He hates you. He wants you to experience the opportunity to be like Him. But sometimes we fail. We fail a lot. Because rather than forgiving other people, we would rather not. But praise God, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil lahat tayo na-identify natin sa buhay natin na tayo to. At hindi liko ang Panginoon.
His compassion never fails. If He has loved you and was compassionate for you when you were a sinner, you haven't accepted Him as your personal Lord and Savior, how much more will God be compassionate to each and every one of us now that we are His sons and daughters? Diba? Hindi tayo tinatamaan ng kulog at kidlat at umaapoy sa kinauupuan natin ngayon. Kahit hindi tayo nangangailangan. Kahit feeling natin full na tayo. Kahit feeling na hindi na natin kailangan ng grasya ng Lord. He is good. He has this great love towards us that even when we are not yet sinners, He died for us. That is His great compassion. And right now, kung ikaw, kapatid, hindi mo pa alam kung ano yung mercy at kung ano yung compassion. Dahil hindi mo pa natanggap si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas, this is your chance. Because God, every day, knocks in the door of your heart because He wants you to draw to Him. Sabi ni Pastora Alice kanina, di ba? Ang Panginoon ay laging naririyan sa pintuan ng ating mga puso. And let's not think that that verse is for unbelievers. No, that verse in Revelation are for Christians. Christians who thought that they are good enough, and that they no longer need the Lord, and is okay with their life. So kung ikaw yon, you have a chance to receive Him as your own personal Lord and Savior. Now that you have heard His word, now that you have heard how compassionate God is, now that you have heard how merciful He is, He has mercy for you and for me. For us to be able to receive and appreciate the gospel, the good news, we have to learn that the bad news is we are all going to hell without Jesus. Because He said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So kapatid, kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus at maranasan ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang habag, awa, lumapit tayo sa Panginoon. He is near to those who seek Him. Habang tayong lahat ay nakapikit, kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas at maranasan ang yamang biyaya na galing sa kapatawaran ng ating Panginoong Jesus, sumunod ka sa aking panganalangin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa buong sanlibutan. Salamat, Panginoon, sa kabila ng aking mga kasalanan. Kaya mo itong patawarin, kaya mo akong linisin, at kaya mo, Panginoon, akong tanggapin ng buong buo sa iyong kaharian. Salamat sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo na naghugas ng aking mga kasalanan. Salamat din, Panginoon, sa iyong pagkabuhay ng muli na nagpapatunay na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagtanggap mo sa akin at sa pagtawag mo sa aking anak. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa na tumanggap sa iyo bilang kanilang sariling tagapagligtas. Salamat sa iyong compassion at sa iyong mercy sa aming lahat, Panginoon. Dahil tunay nga, Lord God, na sa araw-araw ng aming buhay, kailangan namin to. We need your great compassion. We need to experience your mercy. And we need to be able to reflect and extend it to other people. Father God, kung may mga pagkakataon na kami, Panginoon, ay hindi nagiging katulad mo, may mga pagkakamali,
may mga pagkukulang at pagkalimot kung paano mo kaming pinatawad. Na hindi namin napapatawad ang iba, patawarin mo po kami, Panginoon. But we thank you because your mercies are new every morning. Thank you, Lord, dahil every morning we have a chance, Panginoon, to extend your love. We have a chance to show mercy and compassion to others. Every day you are giving us a chance to walk like you, to live like you, to speak like you, Lord God. Thank you for this wonderful morning. Thank you for the life of our Pastora Alice. Thank you for the life of each and every one of us, Lord. I pray that you continue to embrace us in our weaknesses and strengthen us, Lord God, to do your will and to be like you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon, tayo po ay makakaupo na. Salamat sa Diyos. God, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa mga salita niya na ating narinig sa umaga ito na inihayag sa ating lingkod na si Pastora Alice. Salamat din sa Panginoon sa lahat ng mga pagpapala, mga biyaya niya na patuloy natin nararanasan na pinagkakalob sa ating Panginoon. Sige po, tayo ay manalangin at ipanalangin natin mga touch and offering. Lord, salamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya at mga pagpapala na pati pinagkakalob sa bawat ng mga anak Panginoon. Hallelujah. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan at kadakilaan ng Panginoon. Sa buhay ng iyong mga anak o God. Hallelujah. Panginoon, tira sa amin siya lahat ng touch and offering ng iyong mga anak. Lahat po na yung pagpalain mo ito, Lord. Ibalik mo ito sa amin. Ng siksik, liglig, nag-uumapon ng pagpapala. At ganyan Panginoon, sa iyong mga anak na walang kakayanan, magbigay sa umagang ito. Pagpalain niyo po sila at bigyan mo sila ng hanap buhay po sa susunod. Sila rin po ay makabahagi sa iyong gawain. At sa lahat ng malilikong Panginoon, dalan po namin na ito'y magamit, ikalalagot, ikalalawak ng iyong gawain, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon. Sa iyo nga po lahat ng papuri, pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aming pason, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa.
Yun po. So, para po sa ating announcement, so all regards in prayers, early morning prayer Monday to Saturday, morning prayer Saturday, prayer and fasting, first Friday of the month, I rewind, lead and schedule, Bible study schedule, worship team practice, ushering group will be posted po sa ating bulletin board. And schedule of usher po next week ay group 1, prayer warrior ay group 3, I rewind, katatayan pa rin po. For our upcoming events, ito pong